Natin tayo dyan. Kailan po kaya kami maimbitahan doon? Doon tayo mag-live sa Davao. First time lang ako nakapunta ng Davao. Sa waterfront, di ba? Sa waterfront Davao, mag-stay. Yeah. Okay. So, ayan po. Sunod na po natin si Tita Dani at Tita Bing Rodriguez ng ME St. Peter, Davao. May gabi. Ako po si Dani Rodriguez, isang mining tulad ng iba sa atin, malungkot ang aking childhood experiences. Galing ako sa isang broken family. At dahil hindi kaya buhayin na aking ina, medyo nagkahiwalay kaming 8 magkakapatid. Napunta ako sa Kityahin, kapatid ng aking ina, sa Maynila. Trabaho ko noon ay tumulong sa gawaing bahay. Siyempre, hindi rin ang basta-basta makapaglaro ka agad. Bata pa ako. Bali, malungkot ang lumaking wala sa piling mo ang iyong ina. Pagka-graduate ko noon ng high school, bali sinabihan ako ng atimuan na scholarship exam. At sa awa naman ng Diyos, umasa ako. Nakapagtapos ako sa kursong mining engineering sa Mapua. With full scholarship to sa Bureau of Mines. 1983, nagsimula na ako magtrabaho sa gobyerno. At nakatulong din sa pagpaaral ng aking mga kapatid. Nasayan ako sa Surigao at noon na kami nagkita ni Bing. Nakatira kasi kami noon sa nakakasama ko sa opisina dun sa isang apartment sa door 4 samantalang sinabing sa door 5. Ako po si Bing Calamba Rodriguez, isa akong industrial engineer and a mother of 5. Laki ako sa isang prayerful na family, president ng aming chapel sa Manat na Bunturang de Oro, Davao de Oro ang aking father. We are a big family, 12 siblings. Sabi nga nila, cheaper by the dozen. Gumraduate ako sa Cebu Institute of Technology, Cebu City, noong 1985. At nagbakasyon ako sa sister ko sa Surigao, at doon na rin ako nakakita ng trabaho. At nagkaroon din ako ng mga friends doon. At doon na rin kami nagkita ni Dani. And to make a story short, love thy neighbor. So despite sa mga sinasabi ng friends na mga friends na nakilala sa kanya, if I marry him, para akong sumakay ng barko at pumalaot kahit bagyo. Wala akong pakialam kasi yung mga friends ko ay may boyfriends naman. Ako lang wala. So, taong 1988, nagpasya na magpakasal. Una, civil muna at muna yung eldest namin sa simbahan naman. Nilipat ako noon sa Davao City habang ang aking mag-ina ay nasa Surigao. Siyempre, dahil mag-isa, trabaho din. Ni-enjoy ko rin yung panahon na may nightlife, maraming inom, chicks din. Kung ano yung style na nakita ko noon sa mga uncle ko, parang yun na din ang naging style ko. Pero every weekend naman, umuwi ako sa Surigao at balik din agad para sa trabaho. Akala ko, when I got married, yun na ang umpisa ng mas maligaya at mas masayang buhay. Just like the fairy tales. Bataliwa sa aking akala, yun na pala ang umpisa ng paglalakbay ko sa barko at bumibiyahe sa gitna ng unos. Pero syempre, dahil pinalaki kami na marriage is very important and is the lasting relationship, kaya tuloy-tuloy lang. There are so many times that, of course, as human, we think of giving up. Hanggang sa na-assign ako sa Davao, nanganak na naman ako, pero na kami ng 5 anak. 4 boys and a girl.
Dito na kami na-invite ng friend ko sa Couples for Christ. Doon na nag-umpisa ang aming journey with the Lord. Hanggang sa nawala din yung grupo namin at na-invite ako ng kumari ko dito sa Marriage Encounter last year, 2005. Which, looking back, we really praise and thank the Lord dahil tinutukan talaga kami ng Auntie Shepherd na si Kuya Francis at si Akilita ng St. Matthew Support Group. At yung mga bats ko sa Bat 79 are very supportive, especially si Sister Connie and Brad Renby, Sister Lim and Brad Romar. They are listening and understanding in every phase of our marital and spiritual journey. Tulad ng marami sa atin, no? Hindi naman talaga perfect yung marriage at family life. Maraming pagsubok na banggit na din kanina. Ano na lahat, mag-adjust tayo. Maraming conflict, mapalit na to, mapalakin man o kaya mo lang. Pero realization ko doon siguro dahil magkaiba kami ng upbringing o magkaiba kami o at least na correct naman dahil sa learnings na nakuha natin sa NE. Pero continuing din yung time na yun, yung pressure na siyempre lumalaki yung mga bata. Humanap ka ng things para ibigay mo sa mga pagkain, education ng bata. Para di sa bahay, lahat ng ganun. So maraming trials. Pero sige lang kami noon dahil siyempre maganda yung misis ko. At mahal kasi. Kaya tuloy lang, yan yung principle namin. Kaya ito, umabot na kami rito. Dahil sa walang sawang pagdarasal at pakikinig din sa mga payo from our support group and from our elders, sa awa ng Diyos, nandito pa kami ngayon. Kaliban sa ME, nagsiserve na rin kami sa aming JKK o sa Paris, sa aming chapel. Ko yung bilang president at si Dani yung bilang PSL o Pangulo sa Liturgia. Salamat sa Diyos, salamat sa ME. Ayun, naku, double pa buenas yun Napakadami namang buenas niyan. Sana po makadalo kayo sa... Yes po. Yung tatlo nating guest, pareho sila magaling na storyteller. Oo, Opo. Silang tatlo. Galing. Sana po Galing sila. makadalo yung mga taga Davao sa team couple training natin para maging couple for others. Yan, yung tatlo po na yan, couple for others. Pag hindi, pag wala silang pinadala, puntahan natin sila. Iya ko, sige nga po, doon po tayo magta-training. Okay, ang saya-saya. Ang gagaling po ng ating mga bisita. Maraming salamat po sa inyong tatlong bisita namin. At ngayon po, dadako na po tayo pero papagitin mo natin ulit yung ating reflection Yes. questionnaire. For tonight, what grace from God have you received that sustains your marriage and how do you feel about it? Anong biyaya ng Diyos ang